be young and to be in love in the time of social media and digital age? Ano kayang feeling? Today, we will get to meet one of the hottest and most talked about love teams na nakilala sa kanilang super kilig vibes and undeniable strong chemistry. They have a very strong fan base na buhay sa social media. More than that, they represent how Gen Z loves. Sabi nga nila, they are real, expressive, and authentic. Wow, becoming one of the brightest stars now. Big winner ba ng Pinoy Big Brother Gen 11? A viral sensation and a true voice of her generation. Nag-dance collab pa kayo that hit 1.6 million views in less than 24 hours. And now, starring sila sa bagong supernatural, a romantic supernatural series na Ghosting. Abangan natin yan. Oo At nga. may movies pa silang upcoming. So kaya naman gusto ko nang malaman and go beyond the hype and explore their story, their growth, and how they're redefining love in the Gen Z and social media era. Families, let's welcome J.M. Fiang! Welcome sa House of D. Hello po. Si J.M. Ibarra and Fiang Smith. O, di ba si J.M. Inunal ka pala dito? Ano ba ibig sabihin nun? Mahilig magpakis. Ay, gano'n. Ganun pala. Joke. Ang gwapo pala ni JM sa personal na buhay, char. And si Fiang, you're so cute. Bakit ba Fiang ang pangalan mo? Fiang, kasi po, my real name is Sophia Smith. So, kinuha ni mama yung Fiang sa Sophia. Fia. Sabi ko nga So, parang Fia, pamangkin Fiang. ko Pia pangalan niya, kaya ang nickname niya Payang. Payang. Pero alam mo, nung una kitang nakita, akala ko Koreana ka. Ano? Kasi ang payat-payat niya. Ang bewang niya yata 19 ba o 20? 21. 21, my God. 21. Alam mo ba, extra small na siya. Mas maliit pa sa extra small. Extra small ka. Di ba XXS? Oo ma, pero mahilig ako sa baggy. Hindi siya nga yung XXS, pero lahat ng sinusuot niya baggy clothes. Pero pag petite kasi, bagay maluwag. sila mag-baggy clothes. Hindi. Nadadala nila yung baggy clothes. Hindi lang yun. Pag tayo nagsuot ng baggy, mukha tayo. Baka lalong naging majubes. Mukha tayo nga, ano. Sa kanya bagay. Hindi, tsaka bagay kasi sa mga dance moves. Mga the moves mo, di ba? Eto ma, magaling po siya magsayaw. Hindi po, Yung ba yung secret nyo? Nag-national yan. Nag-national Wow, champion? dancer ka pala, talaga. Pa-sample nga! Humble. Uy, pero Sige, nabasa sabay ko dancer. na si JM, brother mo ba talaga yung nag-audition muna? Sa PBB po. Hindi po siya nag-audition, pero siya po yung unang Siya yung unang... Siya yung Kaya una. nagpasok po sa showbiz. Ganun. Nag-explore. So nag-artista yung kapatid mo. What's his screen name? Lander po. Ganun. Lander Ibarra. Same po sila ni Viang na nag-start din po siya sa PBB. as influencer. Yung Ganun. TikTok. Pero nag-artista pa din. O Hindi ikaw na. Ako na po yung tumuloy. Ikaw na yung tumuloy. Bakit? Yun pala Sa tingin mo, yun. mas gwapo ka sa kanya? Feeling ko po. Kuya mo Joke ba? Kuya mo? Mas ako po yung pangalan. So Siya po younger yung- siya sa'yo. Youngest po namin. Ang cute din ni Jem. So nung unang pag-usapan natin, saan ba kayo nag-meet? Sa PBB? Opo, sa PBB po kami nag-meet. So nung una mo siya nakita, na-crushan mo na kagad? No. Siya yung may crush sa'yo? Mm-mm. Talaga? Char. Sa loob ng bahay, best friend kami. As in, siya yung Buddy-buddy. pinaka-closest. So, hindi ko siya ninonominate. Hindi niya ako ninonominate. Ma-nominate para ma-evict. Yes. Pero di ba inevitably talaga kapag nandun kayo sa isang close na lugar, there's no choice kundi magka-developan Kasi di ba sabi mo nga, walang phone. Pero wala din bang pwede kayo magsulat? Walang diary? Hindi rin? Bawal mo. So Depende walang po sa watch? Walang watch, walang sense of time. Hindi mo alam yung date. Wow. So kung halimbawa pala, sinagot mo siya ng PBB, hindi mo alam kung anong date yun. Bakit siya sagutin? Kaya, Hindi nga kung sakali. Best friends. Best friend. Bro. Pero nung nakita nyo ba yung isa't isa, parang uy, parang pwede ko to maging BFF May ganun na agad? May ganun na. Hindi. Hindi agad. Paano nyo naman Organic manage mag-best siguro friends yung lang bro. kayo? Hindi kayo na-i-in love sa isa't isa? Magkabaliktad po kasi kami sa BBB.
Sobrang ingay niya sa loob po. Magkabaliktad kayo sa PBB, sobrang ingay mo. Hanggang ngayon naman, ma. Pero kasi yung ugali niya kasi, very nonchalant siya, Quiet. na gusto niya tahimik lang siya. Tapos sa loob, syempre ma, sobrang boring. So kung tatahimik pa ako, edi wala nang thrill, wala nang ano ba, hindi na mag-e-enjoy lahat ng tao kasi nga tahimik, wala namang gagawin. So, Pero sino ba usually ang nananalo na nagiging big winner? Di ba yun yung tahimik? O hindi rin? hindi O yun yung mabait? O yun yung mabait? Yung magaling makisama. Yung magaling makisama? yung taong bayan na yung pumipilian mo Sa bagay. Sila na yung nagbo-vote para maging big winner. Kung sino Wala yung ka bang naging sponsor katulad nung ibang nanalo namin nag-sponsor ng 1 million votes? May ganun ba? Meron! Saan mo nabasa? Secret. Baka mabasa. Baka mabasa ka. Basta alam ko merong nanalo na sinabi niya naman na nag-donate siya ng 1 million votes. Talaga? Wala, ma. Ako lang ba tiga showbiz? Ba't hindi niyo alam yun? Nung sa amin kasi po kami po yung last batch na normal. Na walang artista. So, lahat kami po talaga is, Yung talagang start from scratch, hindi kilala. nag-audition po kami ng 2 days. Nakapila ka lang kami man ng 2 days. Walang toothbrush, walang ligo. Grabe, 2 days ang pila. Sir Robin, Bakit mo naman kasi ginusto mag-artista? hindi ko siya ginusto, ma. Parang, nung time po kasi na yon is, wala kaming mapuntahan ng mga friends ko. Gusto namin lumabas. Tapos dumaan siya newsfeed ng friend ko na, uy, may audition yung PBB sa Robinson Novaliches, Valenzuela or kahit saan, ewan ko na kung saan. Tapos, sabi namin, tara audition tayo, trip-trip lang. Tapos ngayon, ano na ako. Napili ka. Yung friends mo, hindi sila napili. Hindi. Ikaw lang napili. Nakasabayan ko po sila sa 3rd round. Pero right after nung 3rd round, ako na lang mag-isa. Cut na. Oh, so it was really your destiny. Yes. Yun. Tapos siya naman, nagpumili ka rin ng 2 days. Ako po, same lang din po. Pero talagang gusto mo talaga mag-artista. Hindi rin po. Kasi, Parang nakaladkad ka lang doon? Ano? laking ano din po kasi ako, laking probinsya din. So, nagplano lang po ako na magbakasyon sa Manila and suddenly nakakita ko rin po yung post na may audition sa PBB. Sinubukan ko lang. Why not? Napili ka, why not? Talaga naman mapipili kayo kasi the looks na kayo, di ba? Hindi pa ganito yung face namin nun, ma. Ganon. Bakit? Niretoke na yan? Uy, wala. Sabi mo, hindi pa Kahit ganito yung pimple face namin. injection, wala pa. So, ano yung face mo dati? Sobrang haggard. Hagarda version. Sumbation mo. Haggard. Ikaw din nakapila kayo Pagod. Opo, sobrang haggard. Tapos siya, Kaya pala may iba akong nakikitang tiga PBB na parang, ito ba siya noon? Ba't parang hindi niya kabuka? haggard kasi, ma. Bakit ba nahahagard? Kasi walang food? Hindi, ma. Kasi May food naman. May food naman po, pero limited. Limited. Super limited. Tsaka nakakahagard na wala kang communication sa outer world. Tsaka mapag nasa loob ka, ewan ko kung ako lang, siguro ako lang, hindi naman siya, breakouts ka ba dun? Breakout ng pimples? Oo, ma, grabe, sobrang lala ng breakouts. Stress. Wala masyadong araw na Sunlight. Walang sunlight. directly. Kasi may harang po yung pool na color black So, hindi. Sanay ka sa may sunlight. Black ang problem. Pero if you're an outdoor person, di ba, parang, paano kayo nag-last? Ilang days kayo doon? 114? Wow. Gosh. Ako, 10 days pa lang ayoko na nung panahon ng pandemya. Hindi ko pinakayo yung 10 days na Lockdown pa lock-in. nga lang Pero ang galing nila. Kasi, Pero paano nyo natiis? Because of kaibigan mo siya and you had someone to talk to? Parang hindi nyo na rin po mamamalayan pag nasa loob na ako. Tsaka pag nasa loob po kayo, parang ayaw niyo na din lumabas. Kasi walang problem. Parang detox sa social media. Detox from social media. Yeah. Ay, nasabi mo na rin din yan. So, pag nasa loob kayo, detox kayo from social media. Pero paglabas ninyo, Yun lang. biglang naging big winner, sikat na kayong love team, ang dami nyo ng fans kagad kasi gustong-gusto yung chemistry ninyong dalawa. How did you handle it na hindi nasira yung friendship ninyo, hindi nasira yung love team ninyo? Kasi sisirain kayo for sure, di ba? Maraming nahinggit. Paano nyo na-handle yun? Kami po naman, before naman po kami lumabas ng PBB, may briefing po na ganito yung nangyayari. Sinabi na po nila yung mga Expect nyo yung pangit na event. sinasabi ng mga apo.
And then kami po parang wala lang sa amin pareho. Pag lumalabas po kami, mas pinipili po namin hindi i-post. Minsan. Para at least meron po kaming privacy kahit papaano sa outside the camera. Kasi it's also hard to have privacy, lalo na naging sikat na kayo. Anong pinaka nagustuhan mo kay Fiang? Si Fiang Na mo naging kasi best friend mo nasa siya. loob po kami. Sobrang tahimik ko lang po nun. And siya, hindi naman in a bad way, pero lagi po siyang invade sa akin. So nagugulat ako. Buhutangi siyang napapansin ako din sa loob po. Kasi wala akong nakakapansin sa akin sa loob. And then, kasi nakasanayan ko na yung ingay niya, yung kulit niya, yung hampas po. Kumbaga siya nagpapa-brighten ng day mo. Wow. Ikaw naman, anong nagustuhan mo sa kanya? Kasi parang nung pumasok po ako sa loob, siya lang yung bukod tanging tahimik talaga ng sobra. So ako, curious ako, bakit siya tahimik? So every time na nagbabasa na ng libro lang, ganun na kasi ginagawa, babasa ng libro, nakatulala. Bigla akong sisingit. Kunwari, ganito lang yung upuan, gaganyan lang ako sa kanya, kaganyan lang. Tapos, yun, chichikahin ko na siya, ganyan-ganyan. So hanggang na-memorize ko po yung mga traits niya, personality niya. So alam ko kung hindi siya okay at kung kailan siya okay. Yes. Ang cute nga, opposites attract. Oo nga. Kasi siya maingay. Tas Pero yun nga, bakit hindi kayo? Kasi sabi ni Mami, strict ako eh. Sabi ni Mami, strict kasi. Ilang taong ka na ba? Nagda-20, wala ako. Magta-20 ka na, bawal pa? Sabi ni Mami, magalit daw si Mami. ang gusto ko malaman ba, paano nila na-handle yung fame? Yung, Oo. syempre, di ba sabi nyo na dun kayo sa loob. Tapos both of you audition, medyo for fun lang. Di ba? Kasi yung iba, bata pa lang, gusto ko mag-artista, magpipipipi ako. Ito parang, sige nga, try ko Fun lang. Eh, paglabas yung boom. Boom. How did you handle fame? And how did you handle bashers? Sa bashers naman po kasi parang wala lang sila magawa sa buhay. Parang lahat din kasi yung sinasabi nila, very common na. Siguro yung So, fame hindi niya muna. pinapansin. No. Eh, yung fame, how did you handle it? Hindi naman fame, Hindi, kasi may, Hindi, kilala ka na si Fiang, si JM. yung tour na sa India. Oh, I'm sure kung maglakad tayo dyan sa mall, kilala kayo. Siguro ma'am, iniingatan din namin yung personal life namin. Kasi mas feeling ko, pagka sobra-sobra na yung ingay, minsan pumupunta lang kami sa isang lugar na kung saan walang nakakilala lang sa amin. Mag-iinga lang kami, mga ganun. And nag-enjoy naman kami sa trabaho namin, ma. So, feeling ko yun naman din po yung importante. As long as na-enjoy namin yung trabaho namin dalawa, okay kami. Pero a lot of people say na kayo na nga yung bagong bosses ng Gen Z. Kumbaga kayong iniidolo ng mga kabataan, nakatingala sila sa inyo, nakatingin sa inyo. Di ba sa panahon ngayon ng social media, and iba na yung Gen Z love, paano nyo yung nag-guide yung mga kabataan? Okay lang ba ngayon na dahil uso na, isang click lang, you see a girl sa Instagram or you see a girl sa Facebook, message mo lang siya, pwede na kayo magkita. Okay lang ba yun? Kung ikaw, okay lang ba yun sa'yo? Medyo kasi ako, Miss D, parang Old school? medyo traditional ako pagdating. Ano sa tingin mong tamang dapat kung manliligaw ka? Siyempre yung sa personal, parang mas ramdam yung authenticity ng Authenticity. parehas. So, pupuntahan mo sa bahay. Oo naman. Kailangan ba magpaalam ka pa sa parents na pwede ko bang ligawan si Fiang? Siyempre, hindi ko pwedeng walang gano'n. Kahit alaga pa lang, alagang aso, kailangan magpaalam gano'n. Wow! Ginawa ko shih tzu. Ginawa ko kaso. Kahit alaga. Kahit na lagi kilalanin niya. Tapos yung bibigyan niya important. Pero sa mama mo, strict ba daddy mo? Yung daddy ko po kasi very siya eh. Hindi niya sinasabi totally na strict siya. Pero may mga tanong siya na alam mong pag sinagot mo, tatabingi ka. Like what? Kunwari may mga gusto kasi siya sa lalaki dun eh. Kung sino yung magiging boyfriend, girlfriend ng kapatid ko. May specific siyang tinatanong. And hindi ko alam yun kasi pagka ganun, silang dalawa or
kunwari, ikaw Mm. ikaw si mommy, ako yung boyfriend, may tatanong ka sa akin na specific. Na sila lang. Kayong dalawa lang. Ah. Tas hindi nila ipinaparinig sa akin. Tas, pag nakuha na nila yung gusto nilang sagot, doon palang approve. Approve. Sa tingin mo ba tama lang na yung parents medyo nagiging strict sila na parang gaya niyan, kailangan may question na kailangan nilang masagot na doon pa lang sila papayag na approve ito manligaw. Sa tingin mo, importante pa yan sa panahon ngayon? Yes, ma. Bakit kailangan ng guidance ng parents? Kasi matatanda na kayo. Mothers knows best. Yeah. Kunwari, sa kunwari, may manliligaw sa akin, siya talaga yung unang nandiyo-judge. Hindi maganda yan para sa'yo. Tapos, ang hirap ka din kasi kalabanin ni mami mo. Pero nakikinig ka naman. Pag sinabi niyang hindi yan magandang, yung lalaki na hindi yan para sa'yo. Ako, itatry kong ayusin or ibahin yung pananaw niya dun sa boy. Pero pag nakita ko talaga ng red flag, Na talagang parang totoo na ngayon sinabi ni mami. umaalis na po. Ako mismo po yung umaalis sa relationship. So, ayun. Ano sa'yo yung isang red flag sa guy? Sinungaling. Nagsisinungaling ka ba, JM? Yun po yung pinaka-ayaw ko. Ayun, ayaw Yun ang niya, ma. pinakaayaw mo, yung nagsisinungaling. Kasi parang, kunwari, tatanong ka kumain ka na, sabihin mo hindi pa kahit kumain ka na. Mga white lies. Okay lang yung mga white lies. Or hindi ko nasagot yung phone mo, naliligo ako, pero... Hindi pala. Nanonood lang. Oh, or may kausap na iba. Cheating na yun, ma. Cheating na yon. Cheating na yun. Ayun. So, dapat mga red flag yun. Ikaw naman, Jem, anong red flag sa'yo sa girl? Yun din po eh. Parang yun yung pinaka po eh. Pag kung sinungaling, kung marunong magsinungaling yun, parang ugat ng lahat ng mali. Gusto mo ba ng girl na pinapakita sa'yo kagad na gustong-gusto ka niya? O gusto mo yung thrill na unti-unti mo siyang nakikilala, nadidiscover, hindi yung all out kagad? Bigay kung bigay. Sa akin, mas gusto ko yung dahan-dahan. Yung dadaan sa proseso. May kilala ko Bakit siya. gusto mo ng dahan-dahan? Pag sa relationship kasi parang, Uy, mama ko. Eh, mama ko to eh. parang po eh, long term na yung relation ko. So, parang mas gusto ko kilalanin na agad. So, kumbaga, hindi mo pag-aaksaya ng panahon na kilalanin ng isang girl kung hindi mo nakikita ang future sa kanya. Ganun. Ang galing. Sana nga lahat ng lalaki ganun, ano? May ibang lalaki, iligawan ka lang just to have you. Yeah. Or just to get into your pants. Yes. Magka-age ba kayo? No po. Who's older? Ako po. How old are you? 25 po. 25? Konti you lang look naman. younger than 25. Tapos ikaw 20, 19. So, anong itsura ko, ma? Older. Hindi, mukha kang 16 eh. Pwede ka pang 16. Pwede ka pang 16, lalo na yung kakulitan mong yan. Kasi magta-20 ba siya? Magta-20 ba? 20, parang hindi ka panipaliwala kasi ang Magets napaka-petit. pa eh. Oo. Diba? Parang pwede ko nga siya maging anak eh. Dahil si Vic mag-18. Oh. Pag halimbawa ba may sinabi sa'yo ng guy na, if you love me, prove it to me, sleep with me, payag ka. Ay, Grabe naman. shala. Eh, gano'n na ngayon eh. Shala. Di ba nga noon, yun na ngayon ang if you love me, prove it to me. Sama ka sa akin. Guy, sa akin? Kunyari, di ba ngayon, ang dalas na niyan eh. If you love me, prove it to me. Sumama ka sa akin. Let's go stay overnight somewhere. Yeah. Alam ko na yan. Oh. Ano gagawin mo? Block. Eh kung personal, Personal? sinabi sa'yo, I feel like kung matino naman po yung lalaki, ma, and nirespeto niya yung desisyon ng parents ko sa akin, hindi niya sasabihin yun eh. True. So, ang magsasabi lang nun, may mga lalaki, mga young star. Oo, yung mga rude talaga. Mga young star na yung magsasabi nung ganun. anong young stun? Yung mga, Explain mo. Sige. Gen Z na to, hindi ko alam yung word na yun. yung mga gangster na bata. Ganun na. Yun yung mga young star na. Malakas ang loob na parang don't care about respect. Yes, opo. Yun yung mga young star na nowadays. Na kaya nilang mag-disrespect. Hindi ko naman nilalahat na kasi yung iba naman, okay naman. Anong feeling, Fiang, nung nakatrabaho mo si Mommy? Oh, alam mo ma, kwento ko na sa'yo. Ano? Kasi, di ba bago tayo mag-work, so may mga, hala, mag-ingat ka dyan kay Miss Dina, naku. May mga nagwa-warn. Ganon?
Yes! Sabi na, hala, mag-ingat ka dyan kasi ayaw niya na nililate. Ayaw niya na nililate. Pag nalate ka, ayaw na niya sa'yo. Ganyan. Tapos, Nung first day natin, sabi ko, hala, saan ako room? Laman ko, Miss Dinabon. Ha? Sabi ko, ha? Tapos dire-diretso, hello po. Tapos kaya tayo naging close kasi tinanong mo kung yung journey ko sa PBB. Tapos yung nagsabi sa akin, sinabi ko sa kanya, ikaw ang uwi mo magkwento, napakabait ni Miss D. Sabi ko, uwi mo magkwento, natakot pa ako. Yes. pero pinagkamalan mo kung ibang tao. Nakakaintip. Siya ba yun? Not me! Kaya pinapanood kita sa probinsyano. Ma, gumanti ka naman. Wala ako sa probinsyano. Tapos tawa ng tawa yung director. Naku, pet peeve pa naman ni Miss D kapag kino-compare sa ibang artista. Mapumawi ka naman sa akin. Hindi, although, Pinawi mo sa hindi, kanya. kasi akala niya ako si Rosana Roses. Sabi niya, napanood ko this on BBP. So, tawa ng tawa ngayon si Ivana. Sabi ko, naku, pinagkaman. Although, of course, Rosana is a star in her own right. Pero, ayoko lang na nako-compare ako sa iba. Mama, explanation yun, ma. Tapos, di tawa ng tawa sa Ivana. Sabi ko, sige ha. So, Rosana Roses pala ako. Oh, Maui Taylor, anong ginagawa mo dito? Binuyan niya ako. And may explanation yun, ma. Kasi nag-scroll ako black up. Tapos, eto lang yung nakita ko. So, akala ko ikaw. Hindi ko naman nakita ng, ito talaga, face. Eto lang nakita ko. Kaya nga ako Sorry nagtaka naman. kasi dati, ka-roommate ko siya. Tapos all of a sudden, hindi ko na siya ka-roommate. Yes. Sabi ko, bakit hindi ko na ka-roommate si Fiang? Sabi ko, bakit tinanggal ba siya? Okay lang sa akin na ka-roommate ko siya. Gusto ko yung batang yon. Sabi ko, ang cute-cute niya. Gusto ko yung kakulitan niya. Hindi, sabi niya, sila lang ni Ivana ang magka-roommate. Hindi ako. Sabi ko, talaga? Di parang na-feel ko, ay, mukhang nagtampo na sa akin si Fiang. Pero hindi. Kasi ang kwento nun, lagi akong paglalabas, ganyan, pumunta kay Ate Ivana. Kasi siya, sabi niya, Fian, dito ka muna magstay. So, nagstay ako ng 1 day doon, di ba? Tapos, the next day, nagulat ako, doon ako nilagay. Dapat tayo yung magka-roommate. So, siya na nga yung ka-roommate mo ngayon. Kaya nga. Naglipat ka naman. Saan ako lumipat? Malapit ka na sa amin. Saan? Now, Oo, kasi dati doon ako sa kabilang building. Ngayon neighbor ko na sila. neighbor ba? pala eh. Siyempre sila, may mga teen talk sila. Although hindi naman na teen si Ivana. Lahat ng mga pinupost ninyo, viral palagi yung mga sayaw ninyo. Sino ba talaga ang choreographer? Siya nga daw yung magaling sa kanya, nagpapahambol lang yata si Jane. Siya, nag-jazz. Wow! DI ka ba? Hindi po, siya po yung talaga yung dancer. Nagko-compete ka siguro, Yes, no? oo Ay. Talaga? So ayaw mo mag-sample ngayon? Nasa Jaryo yan, ma. Nasa Jaryo Jaryo ka pala? yan siya. Sa sobrang galing niya mag-jazz. Masyado ka namang humble, JM. Siya po yung dancer. May ilang milyon nga po sa TikTok. Teka, bakit JM nga ba? Jose Mari ka ba? John Mark po. John Mark? John Mark. John wait. Mark. Anong spelling ng John mo? J.O. po. J.O. John. Sa kanya kasi Jean. As in French, Jean-Marc. Pero pag in English mo yun, pareho, John John Mark. Mark. Ilan taon ka Magagaling na? talaga sumayaw ang mga John Mark. Oo nga. Ganun yun. Magaling ba sumayaw si Mark? Oo, di ba? Sumali yun ng may dance group siya. Di mo ba alam sa Pangasinan? Hindi ko yun alam about Mark. Nag-stop lang, dali na siya makatumbling dahil nung umabot na siya ng 6'4". Hindi na siya pala si nakatumbling. Sorry. I've never seen him Yeah, dance. he's a Sorry. dancer. Kasi lagi ko nakikita kapag dinudonzulweta ka niya eh. Yun ang nakikita ko, natatakbo si Danica. Kaganon. Pero dancer nga. Dancer Oo, pala. galing siya binuking. Oh, ito. So, naging dancer ka dahil kay JM. Ako lang ako, mga cute-cute na sayaw lang. Hindi talaga ako nagko-compete. Jim, Pero siya po talaga yung pero nung nag-ano tayo, nag-collab tayo. TikTok dance lang yun. Ilang views. Siya talaga yung national Ikaw pa yung talaga. nagturo sa akin. ang cute nga doon na yung TikTok niyo. Humble. Sample nga lang. Proud naman si Fiang. Sample naman. Hindi siya po. Sample naman ang sayo ninyong dalawa. Sige na. Sige, ikaw. Sila, ba't ako kinikilig? Kinikilig din ako sa kanila. Papalab. Si Brie kinikilig doon sa gilid, oh.
Wala bang sample? O, sample. mo O, nga, sige na. Hindi, ikaw eh. Sige na, wag ka. Ako po, sumasayaw po kasi ako ngayon kapag sasayaw lang po siya. Oh, sige, sumayaw na kayong dalawa. Eh, mas sumasayaw lang pag sumasayaw ka din. Sige na. Ay, nako, hindi ako kasama dyan. Hindi ako marunong. Sige na, go.